5 taon, 1,800 at 25 araw ng pananahimik. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Villa Mayor, akala nila ay kilala nila ako. Para sa aking asawang si Ramiro ako, ang asawang laging nakayuko ang aninong walang kibo sa likod ng kanyang mga tagumpay. Para kay Doña Salvacion ako ang manugang nakatumbas lamang ng isang utusan, isang babaeng walang halaga, dahil wala raw dalang yaman o tagapagmana. Tinawag nila akong mahina. Tinawag nila akong baog. Pinanood ko silang itapon ng aking dangal habang ipinagpapalit ako sa mas bata, sa mas masunurin, sa mas mapanlinlang. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Sa mundong binuo ng kasinungalingan, may isang katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong yaman. Ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. At habang winawaldas nila ang kanilang kapangyarihan, habang itinatanim nila ang bawat kutsilyo ng pagtataksil sa aking likuran, ako ang palihim na bumubuo ng kanilang katapusan. Hindi ako binuo ng luha, binuo ako ng kalkulasyon. Ngayon ang pananahimik ay tapos na. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo, ang bawat patak ng dusa na idinulot ninyo ay may katapat na kabayaran. At sisiguraduhin kong sa huli wala ni isang Villa Mayor ang matitirang nakatayo. Ako si Teresa Villarreal, at ang paghuhukom ay nagsisimula na. Sa ilalim ng nagniningning ng mga chandelier ng Grand Ballroom ng Hyatt, maingat kong inayos ang kwelyo ng tuxedo ni Ramiro habang nakangiti sa harap ng mga mamamahayag. Iniabot ko sa kanya ang isang gintong pluma at ang huling kontrata ng Project Phoenix, ang huling piraso ng puzzle na magliligtas sa Villa Mayor Group mula sa bangkarote. Ngunit bago ko pa maibuka ang aking bibig upang batiin siya sa aming ika-5 anibersaryo, marahas niyang itinabig ang aking kamay. Hindi ko na kailangan ang pirma mo, Teresa. Mas kailangan ko ng asawang marunong magdala ng tagapagmana, hindi ng calculator sa kama. Malamig niyang binitawan sa gitna ng katahimikan ng buong silid. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na humuhuni sa aking pandinig, ngunit ang aking mukha ay nanatiling blanko, parang isang estatwa ng marmol. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang aking biyenan na si Doña Salvacion, kasunod ang isang babaeng mas bata na kasuot ng hapit na asul na gown na halatang nagpapakita ng umuusbong na tiyan, si Clarissa. Ang babaeng alam kong matagal na niyang itinatago sa mga hotel na ako rin ang nagbabayad. Huwag kang mag-eskandalo, Teresa, wika ni Doña Salvacion habang iniabot sa akin ang isang makapal na dokumento sa harap ng lahat. Divorce papers ito at isang waiver. Pipirmahan mo ang pag-alis sa lahat ng posisyon mo sa kumpanya at sa pamilyang ito. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, pinulot ka lang namin mula sa pagiging anak ng isang disgrasyadong auditor. Panahon na para ibigay mo ang trono sa totoong ina ng susunod na Villa Mayor. Naramdaman ko ang bawat mata sa ballroom na nakatitig sa akin. Naghihintay ng luha, naghihintay ng pagsigaw, naghihintay ng isang babaeng durog ang puso. Ngunit hindi nila alam, matagal nang tuyo ang aking mga mata. Tiningnan ko ang dokumentong nasa aking harap. Ito ang ganting loob sa 5 taon kong pagtatrabaho, ng 18 oras, sa isang araw sa paglilinis ng kanilang mga utang at sa pagtatago ng kanilang mga baho. Sa bawat tibok ng aking puso, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, ang unti-unting pagtigas ng aking kalooban, hanggang sa maging kasing talim ito ng brilyante. Ang pag-ibig na dati ay nagpapainit sa akin ay pinalitan ng isang madilim at lohikal na katarungan. Sa isang iglap, tila nakita ko ang buong mapa ng kanilang pagkawasak. Huminga ako ng malalim, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas ang tanikalang ito ay mapuputol na. Utang na loob. Mahina kong tanong ang boses ko, ay kasing talim ng isang labaha sa gitna ng katahimikan. Tiningnan ko si Doña Salvacion ng diretso sa kanyang mga mata na ngayon ay nanlalaki sa gulat dahil sa aking kalmado. Ang utang na loob ay binabayaran ng pera, Doña Salvacion. At kung susumahin natin ang bawat sentimong ipinasok ko sa kumpanyang ito, kayo ang baon sa utang sa akin hanggang sa kabilang buhay. Lumingon ako kay Ramiro, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Clarissa. Hawak ang kamay nito, na parang isang bayaning nagpoprotekta sa kanyang biktima. Ang kanyang mukha ay puno ng gasgas na pagmamataas. Gusto mo ng divorce, Ramiro? Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ibibigay ko sa iyo ang higit pa sa hinihingi mo. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring.
Naramdaman ko ang bigat ng ginto sa aking palad bago ko ito binitawan sa loob ng baso ng champagne na hawak ni Ramiro. Ang tunog ng bakal na tumama sa kristal ay umalingaw sa buong silid, mas malakas pa sa anumang sampal. Keep the ring, ipamili mo ng gatas para sa bata. Sabi ko habang tinitingnan si Clarissa mula ulo hanggang paa. Dahil simula sa gabing ito, wala nang matitirang pondo sa Villamayor Group para pambili niyan. Anong pinagsasabi mo, Teresa, baliw ka na ba? Sigaw ni Ramiro, ang kanyang muka ay nagsisimula ng mamula sa galit. Security, ilabas ang babaeng ito. Hindi ako kumilos. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking clutch bag at pinindot ang isang button. Isang simpleng text message sa aking secret broker sa Cayman Islands Execute Order 79. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng family history ng mga Villamayor ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng pamilya ang lumabas, kundi ang mga graph ng kanilang mga bank account na isa-isang nagiging pula. Sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng bawat board member na naroon sa ballroom. Ang katahimikan ay napalitan ng kaguluhan. Ramiro, ang lahat ng ating credit lines, frozen, sigaw ng isa sa mga vice-presidente. Ang aming mga assets sa Singapore may nag-withdraw sa ilalim ng Project Phoenix, dagdag pa ng isa. Tiningnan ko ang aking biyenan na ngayon ay namumutla, ang kanyang hawak na dokumento ay nahulog sa sahig. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay parang buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang Project Phoenix ay hindi kailanman naging ari-arian ng Villamayor Group. Bulong ko sa kanya habang nilalagpasan ko siya. Ako ang Phoenix, at ngayong gabi, tinatapos ko na ang aking paglipad sa ilalim ng inyong pangalan. Naglakad ako palabas ng ballroom nang hindi lumilingon. Bawat hakbang ng aking high heels sa marmol na sahig ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanilang huling sandali. Nararamdaman ko ang hangin ng gabi sa aking muka habang lumalabas ako ng hotel. Pagpasok ko sa loob ng isang itim na SUV na naghihintay sa akin, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa madilim na sulok ng sasakyan. Masyado kang naging mabait sa kanila, Teresa. Kung ako sa iyo, hinayaan ko silang mabulok sa loob ng ballroom na iyon na walang pambayad sa kuryente. Wika ni Leandro Aragon habang iniabot sa akin ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi pa ito ang dulo, Leandro. Sagot ko habang tinitingnan ang nagkakagulong gusali sa labas. Gusto kong panoorin silang mawalan ng lahat dahan-dahan hanggang sa ma-realize nila na ang babaeng binaliwala nila ang siya palang humahawak ng kanilang hininga. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang isang file na may pangalang Teodoro Villarreal, The Truth. Ngayon, sabi ko sa aking sarili, habang ang sasakyan ay mabilis na umaalis sa hotel, simulan na natin ang tunay na pagbabayad ng utang. Ang loob ng sasakyan ay balot ng katahimikan, isang malaking kontrast sa kaguluhang iniwan ko sa ballroom. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang asul na liwanag mula sa screen ng aking laptop ang nagbibigay ng buhay sa espasyong ito. Pinanood ko ang paggalaw ng mga numero sa screen, ang mabilis na pagbagsak ng stock price ng Villamayor Group. Bawat porsyentong nawawala ay parang isang piraso ng kadena na kumakalas sa aking pagkatao. Hindi ka ba iiyak? Basag ni Leandro sa katahimikan. Nakasandal siya sa upuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na tila binabasa ang bawat hibla ng aking utak. Ang luha ay para sa mga taong walang plano, Leandro. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. At sa pagkakaalam ko, wala sa budget ko ang mag-aksaya ng tubig sa mga taong kinalimutan na ako bago pa man ako tumalikod. Bahagyang tumawa si Leandro, isang tunog na puno ng bilib, ngunit may halong pag-iingat. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pribadong condominium sa Bonifacio Global City. Hindi ito ang mansyon ng mga Villamayor na puno ng mga antigong gamit at mapanirang tingin. Ito ang aking penthouse, ang kuta na binuo ko gamit ang perang kinita ko sa mga palihim na investments sa loob ng 5 taon. Pagpasok namin sa suite, ang amoy ng bagong linis na leather at mamahaling pabango ang sumalubong sa akin. Ito ang amoy ng kalayaan. Ngunit bago ko pa maibaba ang aking bag, nyanig ng sunod-sunod na vibration ng aking cellphone. Si Ramiro, 30 missed calls, 12 text messages na puno ng mura at pananakot. Pinindot ko ang huling tawag at itinapat ang phone sa aking tainga, ngunit hindi ako nagsalita. Teresa, hayop ka, anong ginawa mo sa mga accounts namin? Ang boses ni Ramiro
ay basag puno ng desperasyon at galit na hindi na maitago. Ibalik mo ang access ngayon din. Ang mga investors nagkakagulo na sa labas ng hotel. Doña Salvacion is having a panic attack. Do you want to kill my mother? Ang pumatay sa kanya ay ang sarili niyang kasakiman Ramiro. Malamig kong sagot. Nararamdaman ko ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay parang yelo na tumutusok sa kabilang linya. At tungkol sa mga accounts, hindi ko iyon ninakaw. Binawi ko lang ang akin. Ang Project Phoenix ay ang aking pawis at talino. Bakit ko hahayaang pakinabangan ng isang lalaking hindi man lang marunong rumespeto sa sarili niyang asawa? You bitch, akala mo ba matatakot mo ako? Idedemanda kita, ipapahuli kita sa pulis dahil sa pagnanakaw. Sige Ramiro, gawin mo ta. Muling lumitaw ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Pero bago ka tumawag ng pulis, baka gusto mong tingnan ang audit report ng Villamayor Port Project. Ang 500 milyong pisong nawawala sa pondo. Ang pirma mo ang nandoon, hindi ang akin. Sa tingin mo sino ang unang makukulong? Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Alam kong nakuha ko ang kanyang hininga. Pagkatapos ay pinatayan ko siya ng telepono ng walang pag-aalinlangan. Eksaktong pagbaba ko ng phone ay ang pag-flash ng pangalan ni Bea sa screen. Ang matalik kong kaibigan. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga plano. Teresa, napanood ko ang balita, nasaan ka, ligtas ka ba? Ang boses ni Bea ay tila puno ng pag-aalala, ngunit may kung anong kakaibang tono sa kanyang pananalita na nagpatigil sa akin. Ligtas ako, Bea. Huwag kang mag-alala. Maingat kong sagot. Tumingin ako kay Leandro na ngayon ay nakatayo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang ilaw ng lungsod. May iniabot siyang tablet sa akin. Sa screen ng tablet nakita ko ang isang lihim na record ng tawag. 5 minuto bago ako tawagan ni Bea, tumawag siya kay Ramiro. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib, isang emosyong hindi ko naasahan. Ang pagtataksil ng asawa ay lohikal, ngunit ang pagtataksil ng isang kaibigan, iyon ang tunay na lason, ngunit mabilis kong nilunok ang sakit. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Salamat sa pagtawag, Bea. Magkikita tayo bukas, may kailangan akong ipakita sa iyo. Wika ko bago ibaba ang telepono. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang aking mga kuko ay tila ibig bumaon sa matigas na kahoy. Sabi ko sa iyo, sa larong ito walang kakampi, puna ni Leandro habang lumalapit sa akin. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, ang init ng kanyang katawan na nasa likuran ko lamang. Gusto mo bang ituloy ang plano para sa Forbidden Land? Iyon ang huling baraha na wawasak sa pangalan ng mga Villamayor. Humarap ako sa kanya. Ang aming mga mata ay nagtagpo, ang kanyang misteryosong titig laban sa aking malamig na determinasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon, isang kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Inilagay ni Leandro ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay na nasa mesa, isang banayad na haplos na tila nagbibigay ng lakas, ngunit puno rin ng babala. Ang Forbidden Land ay ang libingan ng tatay ko, Leandro. Bulong ko ang aking boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Doon nagsimula ang lahat ng kasalanan ni Don Arcadio at doon ko rin sila ililibing ng buhay. Kung ganoon, kailangan mo itong makita, sabi ni Leandro, at may inilabas siyang isang lumang envelope mula sa kanyang coat. Ang envelope ay may selyo ng auditing firm ng aking ama na may bahid ng tuyong dugo. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila naghuhumiyaw sa loob ng aking dibdib. Sa loob ay may isang litratong kinuha 20 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Hindi lamang si Don Arcadio ang nasa litrato na nakatayo sa gitna ng Forbidden Land. Sa tabi niya may hawak na isang itim na bag, ay isang taong hindi ko inasahang makita sa eksenang iyon. Hindi maaari. Ang tanging nasabi ko habang nararamdaman ang muling paglamig ng aking buong katawan. Ang larawang hawak ko ay tila isang sumpa mula sa nakaraan na biglang nabuhay sa aking mga palad. Sa loob ng 20 taon, ang imahe ng aking ama ay nakakabit sa isang maling paratang isang auditor na nagbenta ng kanyang dangal. Ngunit sa lumang litratong ito, malinaw ang lahat. Nakatayo si Don Arcadio sa gitna ng masukal na Forbidden Land
At sa tabi niya, bitbit ang isang itim na bag na puno ng pera, ay ang driver ni Doña Salvacion na si Mang Tino. Ang taong hanggang ngayon ay nagsisilbi sa mansyon bilang isang tapat na tauhan. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng puot sa aking mga ugat, ngunit hindi ito ang puot na nagpapaiyak. Ito ang puot na nagpapatalas ng isip. Bakit nasa iyo ito, Leandro? Tanong ko, ang aking boses ay nananatiling kontrolado at malamig. Isang Aragon na gaya mo, bakit mo itatago ang ebidensyang magpapabagsak sa mga Villamayor kung maaari mo naman itong gamitin para sa sarili mong interes? Humakbang si Leandro palapit sa akin sapat na upang maamoy ko ang bango ng kanyang sandalwood na pabango na humahalo sa lamig ng gabi. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na lawa na mahirap arukin ng lalim. Dahil ang mga Aragon at Villamayor ay matagal nang naglalaban para sa iisang trono. Teresa, simula niya ang boses ay malalim at may autoridad. Ngunit ang interes ko ay hindi lamang sa kumpanya. Gusto ko ang Villamayor Port Project. At alam kong ikaw lang ang may hawak ng mga codes ng Project Phoenix na kailangan para tuluyang mabura ang pondong sumusuporta sa proyektong iyon. Isang laro ng talino, isang laro ng kapangyarihan. Naupo ako sa aking leather chair at tiningnan siya ng diretso. I don't need a partner, Leandro. I need a tool. At kung inaakala mong gagamitin mo ako para sa iyong pamilya, nagkakamali ka. Tool, isang tipid na ngiti. Ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagyang yumuko si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay itinukod niya sa magkabilang gilid ng aking upuan, dahilan upang makulong ako sa kanyang presensya. Hindi ba't mas magandang tawaging alyansa? I have the documents, you have the brain. Sa oras na bumagsak ang port project, mawawalan ng saysay ang bawat sentimong inutang ni Ramiro. They will be beggars in their own kingdom. Naramdaman ko ang bahagyang pagdampi ng kanyang mga daliri sa likod ng aking kamay na nakapatong sa armrest. Ang init na nagmula sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumising sa aking mga sentido. Isang sensasyong matagal ko nang kinalimutan sa piling ng isang asawang walang ibang alam kundi ang mangmaliit. Ngunit mabilis kong inalis ang aking kamay. Sa larong ito, ang anumang emotion ay isang butas sa aking depensa. Bakit mo hawak ang huling audit report ng tatay ko? Tanong ko uli, binabalik ang usapan sa lohika. My father died in an accident shortly after that report went missing. Dahil ang tatay mo ay hindi lamang auditor ng mga Villamayor, bulong ni Leandro, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. He was also a whistleblower for my family. Bago siya namatay, ipinadala niya ang orihinal na kopya sa lolo ko, ngunit huli na ang lahat. Napatitig ako sa kanya. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa pagkamatay ng aking ama ay unti-unting nagbabago. Ang Villamayor Port Project ay hindi lamang isang negosyo, ito ay isang krimen na ibinaon sa ilalim ng Forbidden Land. At ang aking ama ang tanging saksi na kailangang patahimikin. So what's the plan? Tanong ko, ang aking isip ay nagsisimula ng bumuo ng mga bagong equation. The shareholders meeting is in 3 days, sagot ni Leandro habang tumutuwid ng tayo. Doon natin sila tatapusin, pero kailangan nating makuha ang orihinal na titulo ng lupa. Ang lupang iyon ay may chemical hazard na itinatago nila. Kung mailalabas natin iyon, ang buong Villamayor Port Project ay idedeklarang iligal. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Bea. Teresa, patawad. Hindi ko na sila napigilan. Nalaman ni Ramiro ang address ng penthouse mo mula sa isang tauhan sa hotel. Papunta na sila riyan. Bit-bit niya ang mga bodyguard ni Doña Salvacion. Umalis ka na riyan. Narinig ko ang mahinang tunog ng paghinto ng ilang sasakyan sa ibaba ng gusali, sinundan ng malalakas na yabag ng mga paa na naglalakad sa hallway. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Tiningnan ko si Leandro. Wala akong bakas ng takot sa aking mukha, tanging ang isang malamig at matalim na desisyon. Let them come, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang asawang nakayuko. Siya na ang babaeng may hawak ng hatol. Narinig ko ang marahas na paghampas sa aking pinto, ang tunog ng kahoy na tila ibig mawasak sa bawat sipa. Ang katahimikan ng aking penthouse ay binasag ng galit na boses ni Ramiro mula sa labas.
Teresa, buksan mo ang pintong ito. Alam kong niyan ka sa loob. Hindi ka makakatakas sa akin. Lumingon ako kay Leandro na ngayon ay nakatayo sa anino ng silid, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang pocket knife na tila handa sa anumang mangyayari. Magtago ka muna, utos ko sa kanya. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang desperadong Villamayor. Lumapit ako sa pinto. Pinakinggan ko ang kanilang mga pagmumura at ang tunog ng kanilang paghinga na puno ng puot. Sa isang iglap, pinihit ko ang kandado at binuksan ang pinto ng malawak. Bumungad sa akin ang pulang mukha ni Ramiro, pawisan at nanlilisik ang mga mata. Sa likod niya ay 4 na malalaking lalaki na may mga baril sa kanilang baywang. Nasaan ang pera, Teresa? Sigaw niya habang pilit na pumapasok sa loob. Ibigay mo sa akin ang lahat ng password o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa kwartong ito. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. You're trespassing, Ramiro. At sa pagkakaalam ko, ang bawat segundo ng pananatili mo rito ay nagdaragdag lamang sa mga kasong isasampa ko sa iyo. Itinaas ni Ramiro ang kanyang kamay, handa na akong saktan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi, isang malamig na tinig ang narinig mula sa loob ng penthouse. Subukan mong idampi ang kamay mo sa kanya, Ramiro, at sisiguraduhin kong iyan ang huling beses na makakagalaw ang braso mo. Natigilan si Ramiro. Ang kanyang itataas na sana na kamay ay naging tuod sa hangin habang nakatingin sa dahan-dahang paglabas ni Leandro mula sa madilim na bahagi ng aking opisina. Ang gulat sa mukha ng aking asawa ay mabilis na napalitan ng isang mapait na pagngisi, isang pagnising puno ng selos at pot. Kaya pala, wika ni Ramiro, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang tinitingnan kami ni Leandro. Kaya pala ang bilis mong itapon ang 5 taon nating pagsasama, Teresa. May pinalit ka na agad. At isang Aragon pa. How low can you get? Nakikipagsabuatan ka sa mortal na kaaway ng pamilya ko para lang makapaghiganti sa akin. Hindi ko hinayaan na makuha niya ang aking emosyon. Humakbang ako sa pagitan nilang dalawa, ang aking tayo ay matuwid at ang aking mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko, Ramiro. Malamig kong sagot. Dahil ikaw ang unang pumatay sa pamilyang iyon nang ipasok mo si Clarissa sa buhay natin. At huwag kang mag-alala, hindi ako gaya mo. Ang pakikipag-ugnayan ko kay Leandro ay purely professional. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan dahil ang buong buhay mo ay nakasandal lamang sa kung anong ididikta ng nanay mo. You're a monster, Teresa. Sigaw ni Ramiro, muling sinusubukang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paninigaw. Pinulot ka lang namin sa hirap. Binigyan ka namin ng pangalan. Kung hindi dahil sa mga Villamayor, isa ka lang hamak na auditor na nagkakalkal ng basura sa mga opisina. Ito ba ang utang na loob mo? Ang sirain ang kumpanyang nagpakain sa iyo? Huminga ako ng malalim, ang aking pasensya ay umabot na sa dulo. Kinuha ko ang isang folder mula sa ibabaw ng mesa at itinapon ito sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga papel na humahampas sa kanyang suot na mamahaling suit ay tila isang hudyat ng aking huling hatol. Basahin mo iyan, Ramiro, ang utos ko. Iyan ang listahan ng bawat sentimong kinita ng Villamayor Group sa ilalim ng pamamahala ko. Iyan ang kabuuan ng mga utang na nabayaran ko gamit ang Project Phoenix. Kung tutuusin, ikaw ang may utang na loob sa akin. Ang pangalang ipinagmamalaki mo, isang hungkag na lata na lang iyan kung hindi ko sinalo ang mga pagkakamali mo. Sandaling natahimik si Ramiro habang mabilis na binabasa ang mga numero. Nakita ko ang pagpatak ng pawis mula sa kanyang noo. Pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang galit ay napalitan ng isang mapanlinlang na lungkot. Sinubukan niyang hawakan ng aking balikat, ang kanyang boses ay naging malambing, isang tonong dati ay nagpapalambot sa aking puso. Teresa, sweetheart, I was just lonely. Bulong niya, sinusubukang mag-gaslight sa harap ni Leandro. You're always like a machine. Puro trabaho, puro numero. Wala kang oras para sa akin. Si Clarissa, binigyan niya ako ng atensyon na hindi mo na ibigay. Hindi mo ba nakikita I am the victim here too? Forced to look for love outside because my wife is too cold. Let's just fix this. Ibalik mo ang access sa accounts and I will leave Clarissa. Mag-uumpisa tayo uli. Isang malakas at tuyong tawa ang lumabas sa aking mga labi.
Ang kanyang kapal ng mukha ay wala talagang hangganan. The victim, ulit ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, hanggang sa magtagpo ang aming mga hininga. You're not a victim, Ramiro. You're a weak man who couldn't handle a strong woman. At tungkol sa pag-aumpisa uli, tapos na ang season na yon. Ang tanging uumpisahan mo bukas ay ang paghahanap ng murang abogado dahil sa mga kasong isasampa ko. Lumingon ako sa mga bodyguard na nasa likuran niya. Security, labas. Teresa, hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Ramiro habang pilit siyang hinihila ng mga security ng condominium na tinawagan ko na pala kanina pa. Ang marahas na tunog ng pagkaladkad sa kanila sa hallway ay umalingaw sa buong penthouse hanggang sa tuluyang sumara ang pinto. Naiwan kami ni Leandro sa loob ng katahimikan. Naramdaman ko ang pagkawala ng aking lakas, ang panginginig ng aking mga kamay na kanina ko papilit itinatago. Ngunit bago pa man ako matumba, naramdaman ko ang isang matatag na kamay sa aking siko. You did well, bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay wala ng halong pangungutya, tanging isang tunay na paghanga. Pero kailangan mong makita ito. Iniabot niya ang kanyang cellphone sa akin. Isang wiretap recording mula sa mansyon ng mga Villa Mayor. Narinig ko ang boses ni Doña Salvacion matinis at puno ng desperation. Mang Tino, ihanda mo ang mga papeles. Wika ng matanda sa recording. Ibebenta natin ang forbidden land sa mga dayuhang investors bago pa malaman ng publiko ang hazard doon. Kailangan natin ng cash flow. At kung kailangang gamitin ang pangalan ni Teodoro Villarreal para maging legal ang lahat, gawin mo. Patay na ang auditor, wala nang magrereklamo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, ang forbidden land. Ang lupang kinamatayan ng aking ama ay gagamitin na naman nila para sa kanilang kaligtasan. Leandro, tawag ko ang aking boses ay muling naging matalim at puno ng panganib. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa forbidden land, ngayon din. Ang malamig na hamog ng madaling araw ay humaplos sa aking balat habang nakatayo ako sa harap ng isang simpleng lapida sa sementeryo ng San Lazaro. Walang marangyang estatwa, walang matataas na bakod. Tanging ang pangalang nakaukit sa malamig na marmol ang nagpapatunay na nabuhay ang isang lalaking inialay, ang lahat para sa tama. Teodoro Villarreal, dahan-dahan akong yumuko at inilapag ang isang puting rosas sa ibabaw ng puntod. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata, tanging isang tahimik na pangako ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Malapit na, Papa. Ibibigay ko sa kanila ang impyernong inilaan nila para sa atin. Naramdaman ko ang paglapit ng mga hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Tumabi sa akin si Leandro, ang kanyang presensya ay parang isang matibay na haligi na sumasangga sa malamig na hangin. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ibinigay na huwad na pakikiramay. Sa halip naramdaman ko ang bahagyang pagdampi ng kanyang balikat sa aking balikat, isang tahimik na pag-intindi mula sa isang taong kilala rin ang pakiramdam ng mawalan. Nang sulyapan ko siya, nakita ko ang lalim ng paggalang sa kanyang mga mata, isang tingin na nagbigay ng pambihirang init sa aking nanlalamig na dibdib. Kailangan na nating bumalik. Mahina niyang bulong ang kanyang boses ay isang ligtas na kanlungan sa gitna ng mga patay. Parating na ang ahas sa iyong pugad. Pagbalik namin sa penthouse, eksaktong bumukas ang elevator at iniluwa nito si Bea. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Agad siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang bawat hibla ng kasinungalingan sa kanyang yakap, ngunit ibinalik ko ito ng may pantay na pagkukunwari. Teresa, nag-alala ako ng sobra, ligtas ka ba? Anong balita sa mga Villa Mayor? Sunod-sunod niyang tanong habang inilalapag ang kanyang designer bag sa sofa. Ligtas ako, Bea. Malumanay kong sagot habang iginisya ko siya sa upuan. Sa totoo lang, kailangan ko ang tulong mo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Pumunta ako sa aking mesa at sinadyang ilabas ang isang pulang folder na may tatak na Confidential Forbidden Land Acquisition. Ito ang PAIN. Sa loob ng folder na iyon ay may mga peking geological report na nagpapakitang ang forbidden land ay may nakatagong malaking deposito ng natural gas. Isang impormasyon na tiyak na magpapabaliw sa sinumang negosyanteng desperado sa pera tulad ni Doña Salvacion. Kukuha lang ako ng kape natin sa kusina. Hintayin mo ako rito, wika ko, sinadyang iwang bukas ang folder sa ibabaw ng mesa. Pagpasok ko sa kusina, hindi ako nagtimpla ng kape. Sa halip, sumandal ako sa malamig na pader at tiningnan ang reflection ni Bea mula sa malaking salamin ng pasilyo. Tulad ng inaasahan, sa sandaling marinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa gripo
na sinadya kong buksan mabilis siyang tumayo. Pinanood ko siyang ilabas ang kanyang cellphone. Ang mabilis na pag-ilaw ng camera ay tila mga kidlat na sumusugat sa dilim ng aking tiwala. Bawat pahina ng peking dokumento ay kinuhanan niya ng larawan. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking dibdib, ang sakit ng pagtataksil mula sa taong kasama kong nangarap noong kolehiyo. Ngunit tulad ng ginawa ko kay Ramiro, mabilis kong ikinulong ang emosyong iyon. Walang puwang ang awa sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang pagnanakaw. Nang makita kong naibalik na niya ang folder sa tamang ayos, dahan-dahan akong lumabas ng kusina, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang nangiti ko ay kasing tamis ng lason. Salamat sa pagbisita, Bea. Huwag kang mag-alala, malapit na nating tapusin ang laban na ito. Makahulugan kong sabi habang iniabot ang kanyang kape. Umalis si Bea pagkalipas ng ilang minuto, bit-bit ang kasinungalingang magpapabagsak sa mga Villamayor. Nang tuluyang sumara ang pinto, lumabas si Leandro. Mula sa kabilang silid ang kanyang mga braso, ay nakahalokip-kip habang nakatingin sa direksyon kung saan lumabas ang aking dating kaibigan. Kinagat niya ang pain, wika ni Leandro, at dadalhin niya ito diretso sa bibig ni Doña Salvacion. Tugon ko habang nauupo sa harap ng aking laptop. Ibubuhos nila ang huli nilang yaman para bilhin ang lupang iyon sa pag-aakalang yayaman sila. Ngunit ang bibilhin nila ay ang mismong hukay, kung saan sila ililibing. Magsasalita pa sana si Leandro nang biglang umilaw ang screen ng aking laptop. Ang babala ng isang bagong mensahe ay umagaw sa aming atensyon. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Walang paksa, tanging isang video file na naka-attach. Nagtama ang aming mga paningin ni Leandro. Lumapit siya, ang kanyang kamay ay automatikong pumatong sa aking balikat, nagbibigay ng tahimik na suporta. Pinindot ko ang play. Ang buong video ay malabo at madilim, kinuha mula sa isang nakatagong camera sa loob ng isang abandonadong bodega. Pamilyar ang lugar. Ito ang lumang warehouse ng mga Villamayor. At sa gitna ng dilim, nakita ko ang aking ama na kaluhod-duguan at humihingi ng awa. Ngunit ang nagpatayo ng aking mga balahibo ay hindi ang driver na si Mang Tino. Ang taong hawak ang hawakan ng baril na nakatutok sa ulo ng aking ama ay isang lalaking nag-alis ng kanyang sombrero, isang mukhang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang matandang lalaking nag-alok sa akin ng scholarship noon para makapasok sa Villamayor Group, ang mismong kapatid ni Doña Salvacion. Isang matalim na paghinga ang nakawala sa aking mga labi habang ang video ay biglang namatay, nag-iiwan ng isang itim na screen at isang bagong misteryo na lalong magpapalalim sa dagat ng dugo. Ang malalaking pintuan ng Manila Grand Hotel ay bumukas upang salubungin ang mga piling panauhin para sa taunang Charity Medical Gala. Ako ang nag-organisa ng lahat ng ito mula sa anino gamit ang isang dummy foundation. Suot ang isang hapit na pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong handa kong singilin. Pinanood ko mula sa itaas na palapag ang pagpasok ng mga taong pilit nagkukubli sa likod ng huwad na yaman. Sa kabila ng pag-freeze ko sa kanilang mga pondo, nagawa pa ring dumalo ng mga Villamayor. Nakataas ang noo ni Doña Salvacion habang inaalalayan si Clarissa na ngayon ay mas lalong ipinagmamalaki ang umuusbong na tiyan. Nakasunod si Ramiro sa kanila, pilit na ngumingiti sa mga mamamahayag, ngunit makikita sa panginginig ng kanyang panga ang desperasyong itago ang kanilang pagkalugmok. Naramdaman ko ang init ng presensya ni Leandro sa aking tabi. Ang kanyang tingin ay nakapako rin sa mga kalaban, tila isang agila na naghihintay sa tamang oras ng pagdagit. Dumating na ang mga insekto sa iyong sapot. Malalim na bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay nagpadala ng isang banayad na kuryente sa aking gulugod. Napansin mo ba ang lalaking nasa likuran nila? Ibinaling ko ang aking paningin sa direksyong itinuturo ng kanyang mga mata. Si Mang Tino, ang tapat na driver ni Doña Salvacion, at ang lalaking nakita ko sa lumang litrato kasama si Don Arcadio. Nakatayo ito sa malayo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang amo. Nakatitig siya sa tiyan ni Clarissa, isang tingin na puno ng lihim na pag-aangkin at pag-aalala na hindi nararapat para sa isang simpleng tauhan. Kukunin ko ang ebidensya, patuloy ni Leandro habang marahang inaayos ang butones ng kanyang suit. Ang basong ginamit ng driver na iyan ay sapat na para sa DNA test. Ikaw na ang bahalang magpadama sa babaeng iyan ng sarili niyang impyerno.
Tumango ako ng bahagya. Bumaba ako sa grand staircase, ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng malamig na kumpiyansa. Nang makita kong nagpaalam si Clarissa upang pumunta sa restroom, alam kong ito na ang tamang pagkakataon. Pagpasok ko sa loob ng marangyang banyo, nadatnan ko si Clarissa na nag-aayos ng kanyang pulang lipstick sa harap ng malaking salamin. Nang magtama ang aming mga paningin sa reflection, nakita ko ang agarang pagdilim ng kanyang mukha, sinundan ng isang pilit at matapang na ngisi. Wala ka nang babalikan dito, Teresa. Mataray niyang bungad, sinusubukang itaas ang kanyang boses upang itago ang kaba. Akin na si Ramiro. At itong batang dinadala ko ang magmamana ng lahat ng yaman ng mga Villa Mayor. Tanggapin mo na lang na talunan ka. Hindi ako nagmadali. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Wala akong naramdamang selos, walang galit. Tanging ang lamig ng isang siyentipiko na nag-aaral sa isang insektong nakulong sa bote. Wala akong balak pulutin ang basurang itinapon ko na Clarissa. Malumanay kong sagot, ngunit ang bawat salita ay parang yelo na bumabagsak sa pagitan namin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pinipilit mong ipagmalaki ang isang premyo na hindi naman sayo. Napaatras siya ng bahagya, ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Anong ibig mong sabihin? Inggit ka lang dahil baog ka. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumigil ako sa kanyang harapan at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Masyadong maliit ang mundong ginagalawan natin para makapagtago ka ng lihim, bulong ko. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya hanggang sa maamoy ko ang takot na namumuo sa kanyang pawis. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung sino ang madalas mong kasama sa motel sa Quezon City habang nasa opisina si Ramiro O? Kung kaninong mga mata ang madalas nakatitig sa tiyan mo tuwing gabi sa mansyon? Mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Clarissa. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang hawak niyang lipstick ay tuluyang nahulog sa marmol na sahig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nauutal niyang sagot, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagkanulo sa kanyang kasinungalingan. Tiningnan ko ang kanyang tiyan, at pagkatapos ay ibinalik ang aking matalim na paningin sa kanyang mga mata. Ang tiyan lumalaki, ang kasinungalingan pumuputok. At oras na malaman ni Ramiro na ang tagapagmanang ipinagmamalaki niya ay dugo ng isang Draper. Sa tingin mo ba ay ituturing ka pa nilang reyna? Itatapon ka nila sa kalsada kung saan ka nararapat. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palabas, iniiwan siyang nakatayo roon, binalot ng sarili niyang bangungot. Pagbalik ko sa ballroom, nakita ko si Leandro na nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng basong ginamit ni Mang Tino. Nagkatinginan kami at nagpalitan ng isang tahimik na tango. Tagumpay ang unang bahagi ng aming misyon. Ngunit may isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Bakit tila pinoprotektahan ni Doña Salvacion si Mang Tino? Bakit hinahayaan ng isang mapagmataas na byuda ang isang Draper na gumalaw ng malaya at magkaroon ng ganoong klaseng ugnayan sa loob ng kanyang bakuran? Bago ko pa malutas ang misteryong iyon, oras na para sa huling pasabog ng gabi. Tinawag ko ang isang waiter na binayaran ko ng malaki. Iniabot ko sa kanya ang isang itim na envelope at itinuro ang mesa ni na Doña Salvacion. Pinanood ko ang paglapit ng waiter at ang maingat na paglapag ng envelope sa harap ng matanda. Napakunot ang noo ni Doña Salvacion nang makita ang itim na sobre. May kaunting inis sa kanyang mga kilos habang pinunit niya ang selyo at kinuha ang dokumentong nasa loob. Ito ay ang peking kontrata para sa Forbidden Land na kinuha ni Bea kanina, ngunit may isang detalyeng sadyang idinagdag ko. Sa pinakailalim ng papel katabi ng espasyo para sa pirma ng mga Villa Mayor ay ang malinaw mariin at orihinal na pirma ng aking ama, kasama ang petsa ng mismong araw na ito. Isang pirma mula sa kabilang buhay. Pinanood ko kung paano manlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka na tila naghahabol ng hininga. Ang dokumento ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bago pa man makalapit si Ramiro, upang alalayan siya, ang mga mata ni Doña Salvacion ay bumaliktad. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa ibabaw ng mesa, tinabig ang mga baso ng alak at nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong ballroom. Mama, tumawag kayo ng ambulansya. Ang desperadong sigaw ni Ramiro ay nangibabaw sa ingay ng mga bisita.
Nakatingin lang ako mula sa malayo, ang aking mukha ay nananatiling blanko. Kinuha ni Leandro ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay marahang pumulupot sa aking mga daliri. Isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa sa labanang ito. Simula pa lang ito, bulong ko sa hangin habang pinapanood silang magkagulo. Ang mga numero sa screen ng aking laptop ay hindi lamang mga simpleng digit na nagbabago kulay. Sila ay ang huling patak ng dugo ng pamilya Villamayor. Nakaupo ako sa loob ng madilim na sasakyan ni Leandro, nakaparada sa isang mataas na burol na tanaw, ang buong mansyon ng aking mga kalaban. Mula rito ang kanilang bahay ay tila isang malaking hawla na pinalamutian ng mga gintong ilaw. Ibinenta na ni Doña Salvacion ang kanyang mga antigong alahas. Basag ko sa katahimikan habang tinitingnan ang huling kumpirmasyon ng bank transfer. Pati ang mga shares nila sa dalawang subsidiary company na liquidate na. Inubos nila ang huling sentimo ng pamilya para bilhin ang Forbidden Land. Naramdaman ko ang paggalaw ni Leandro sa tabi ko. Inilapit niya ang kanyang sarili upang silipin ang screen. Ang init ng kanyang hininga ay tumama sa aking leeg, nagdala ng isang pamilyar na kuryente na pilit kong binabaliwala. Napakabilis nilang kumagat. Wika ni Leandro, ang kanyang boses ay mababa at may halong paghanga. Ang impormasyong ibinigay ni Bea ay ang naging PC na ibinigti nila sa kanilang sariling leeg. Akala ba nila ay makakahanap sila ng natural gas sa lupang iyon tulad ng nakasulat sa pecking report mo? Isinara ko ang laptop. Ang tanging liwanag na natira sa loob ng sasakyan ay ang refleksyon ng buwan mula sa salamin at ang mga ilaw ng mansyon sa di kalayuan. Ang tanging mahuhukay nila sa lupang iyon ay ang sarili nilang mga kasalanan. Sagot ko habang ipinipikit ang aking mga mata. Inaalala ang mga natuklasan ko mula sa mga lumang dokumento ng aking ama. 20 taon na ang nakalilipas ang Forbidden Land ay ginamit ni Don Arcadio bilang ilegal na tapunan ng mga nakakalasong kemikal mula sa kanilang pabrika. Ang chemical spill na iyon ay lumason sa tubig ng mga karatig bayan. Maraming nagkasakit. Maraming namatay. Nilingon ko si Leandro at sa dilim ng gabi, nakita ko ang pagtalas ng kanyang mga paningin. Nakikinig siya ng taimtim, ibinibigay ang buong atensyon na hindi ko kailanman nakuha mula sa lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Nalaman iyon ng tatay ko. Patuloy ko ang aking boses ay unti-unting lumalim dala ng pinipigilang emotion. Kinumpronta niya si Don Arcadio. Binalak niyang isumbong ang lahat sa Department of Environment and Natural Resources at sa mga pulis. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pinatahimik nila siya. At ngayon binili nilang muli ang mismong lupang saksi sa kanilang krimen. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang yaman para sa isang lupaing pagmamay-ari na ng gobyerno at itinuturing na isang malaking hazard zone. Isang illegal na transaksyon na magdudulot ng kanilang tuluyang pagkasira. Katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Hindi ang nakakabiinging uri kundi isang tahimik na pag-unawa. Dahan-dahang itinaas ni Leandro ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang magaspang, ngunit banayad na pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking pisngi. Hinahawi ang isang takas na hibla ng aking buhok. Ang kanyang hinlalaki ay marahang naglayag sa aking panga, isang haplos na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naubos. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang pagnanasa na hindi nakabatay sa pisikal na anyo kundi sa isang malalim na paggalang sa aking kaluluwa. Inilapit niya ang kanyang mukha. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga labi na ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Isang sandali na nag-aanyaya sa akin na bumitaw na kalimutan ng digmaan kahit sandali lamang at yakapin ang kapayapaang iniaalok niya. Ngunit ang sugat sa aking pagkatao ay masyado pang sariwa. Marahan kong ipinatong ang aking palad sa kanyang dibdib, isang tahimik na pader na pumipigil sa susunod niyang hakbang. Hindi pa tapos ang laban, Leandro. Mahina akong bulong. Hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan hanggat nakatayo pa ang mga Villamayor. Isang maunawaing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagya siyang umatras, ngunit hindi niya inalis ang pagkakadikit ng kanyang kamay sa aking pisngi. Hindi kahinaan ang maging tao, Teresa, ngunit maghihintay ako hanggang sa wala ng anino ng nakaraan na humahad lang sa iyo. Mula sa maliit na earpiece na nakakabit sa aking tainga, narinig ko ang pag-alingaw-ngaw ng isang masayang tinig.
Ang wiretap na inilagay ng tauhan ni Leandro sa mansyon ay patuloy na nagpapadala ng mga impormasyon. Isinuot ko ang kabilang earpiece kay Leandro upang marinig din niya ang nangyayari. Para sa muling pagbangon ng Villamayor Group, narinig namin ang pamilyar at mayabang na boses ni Ramiro, sinundan ng pagtama ng mga baso ng alak na tanda ng kanilang pagdiriwang. Akala ng basurang si Teresa ay mapapabagsak niya tayo. Akala niya siya lang ang may alam sa negosyo. Ngayong nabili na natin ang lupa sa oras na pumasok ang mga dayuhang investors. Para sa natural gas, tayo na ulit ang hahawak ng Maynila. Narinig ko ang matinis na tawa ni Clarissa sa background. Cheers to that, babe! At siguruhin mong hindi na makakatapak ang babaeng iyon sa kumpanya natin. Nakakadiri siyang isipin. At naroon ang boses ni Doña Salvacion puno ng pagmamalaki at kayabangan. Mga anak, ang yaman ng mga Villamayor ay hindi na uubos. Nabawasan lang tayo ng isang linta. Magsaya kayo ngayong gabi dahil bukas babalik tayo sa tuktok kung saan tayo nararapat. Pinanood ko ang mga kumikislap na ilaw mula sa kanilang hardin. Nakita ko sa aking isipan ang kanilang mga nakangiting mukha, ang kanilang mga mamahaling suot, at ang kanilang maling akala na nanalo sila. Isa itong napakagandang ilusyon, bago ang isang madugong katotohanan. Tiningnan ko ang orasan sa aking laptop. 9:00 ng gabi, eksakto sa napag-usapan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero. Isang maikling ring lamang at sinagot ito mula sa kabilang linya. Director, nasa kanila na ang mga titulo at ang mga pekeng dokumento. Nagsasaya sila ngayon sa mansyon habang pinag-uusapan ang iligal na pagbebenta ng Protected Hazard Zone. Malamig kong utos sa opisyal ng DENR at National Bureau of Investigation na matagal ko nang kausap tungkol sa kaso. Maaari na ninyong tapusin ang pagdiriwang. Copy that, Miss Villarreal. We are moving in. Ibinaba ko ang telepono at sumandal sa upuan. Naramdaman ko ang pag-akbay ni Leandro sa akin, pareho naming inaabangan ang pagbagsak ng kurtina. Ilang minuto ang lumipas, ang madilim na kalsada patungo sa mansyon ng mga Villamayor ay biglang napuno ng mga kumikislap na ilaw pula at asul na patuloy na umiikot at humihiwa sa dilim ng gabi. Ang nakakabinging sirena ng mga sasakyan ng pulisya at ng gobyerno ay bumasag sa katahimikan ng buong subdivision. Walang pag-aalinlangang winasak ng unang sasakyan ang malaking gate ng mansyon, sinundan ng 2 dosenang mga awtoridad na may bitbit na mga warrant of arrest. Mula sa aming earpiece, ang tawanan at halakhak ni Ramiro ay biglang napalitan ng mga sigaw ng pagkalito, pagkagulat at matinding takot. Ano ito? Sino kayong mga lapastangan na pumasok sa bahay ko? Sigaw ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Ramiro Villamayor, Doña Salvacion Villamayor. Narinig namin ang matapang na boses ng hepe ng pulisya na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Inaaresto namin kayo sa kasong illegal acquisition ng protected government land, environmental sabotage, at pagtatago ng impormasyon tungkol sa isang mass chemical hazard. Walang sino man ang maaaring umalis sa bahay na ito. Hindi totoo yan, may natural gas sa lupang iyon, kami ang nagmamay-ari niyan. Umiiyak na sigaw ni Ramiro habang naririnig ang pagpupumiglas niya mula sa mga posas na inilalagay sa kanyang mga kamay. Pinanood ko ang paglabas ng mga pulis mula sa mansyon kaladkad, ang lalaking dating tinawag kong asawa. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan, habang ang mga flash ng camera ng mga mamamahayag na sumunod sa mga awtoridad ay patuloy na kumukuha ng ebidensya ng kanilang pagbagsak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit bago ko pa man isara ang koneksyon ng aming wiretap, isang panibagong boses ang umalingaungaw mula sa malayo, isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Isang boses ng lalaking akala ng lahat ay matagal nang walang kakayahang magsalita at gumalaw. Bitawan ninyo ang pamilya ko. Mula sa itaas na palapag ng mansyon, ang matapang at malinaw na tinig ni Don Arcadio ay nayanig ang lahat. At bago pa man makapag-react ang mga pulis, nakatanggap ako ng isang emergency message sa aking phone. Isang mensahe mula sa isa sa mga tauhan ni Leandro na nakapasok sa loob bilang waiter. Boss, hindi lumpo ang matanda. At may hawak siyang baril, nakatutok sa mga pulis, at may hinahanap siyang pangalan. Hinahanap niya si Teresa. Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng babala ni Leandro at ng panganib na naghihintay sa loob ng mansyon, mabilis kong binuksan ang pinto ng sasakyan.
Naramdaman ko ang pagpigil ni Leandro sa aking braso, ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay tila isang pakiusap na huwag ituloy ang aking balak. Ngunit tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng yelo at hindi matitinag na determinasyon. Kailangan ko itong tapusin ng harap-harapan, Leandro. Wika ko, ang boses ko ay matatag at walang bakas ng panginginig. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. At sa gabing ito wala nang matitirang anino sa pamilyang ito. Bumaba ako at naglakad patungo sa nagkakagulong tarangkahan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa aspaltong kalsada ay tila isang martilyo na tumatama sa bawat kasinungalingan ng mga Villamayor. Nilampasan ko ang mga mamamahayag at ang mga pulis na pilit na kinokontrol ang sitwasyon. Nang makita ako ng hepe, sinubukan niyang harangan ang aking daan, ngunit itinaas ko ang aking kamay at ipinakita ang isang asul na folder. Ako ang legal na kinatawan ng Project Phoenix at ang pangunahing testigo sa kasong ito, malamig kong pahayag. At ang mansyong ito ay hindi na pagmamay-ari ng mga taong nasa loob. Pagpasok ko sa pinto ng mansyon, ng bango ng mamahaling pabango at alak ay nahaluan ng amoy ng takot at pawis. Doon sa gitna ng grand staircase nakatayo si Don Arcadio, ang lalaking 5 taon kong nakitang nakaupo sa wheelchair. Ang lalaking inalagaan ko na parang sariling ama ay nakatayo na ngayon ng tuwid. Hawak niya ang isang antigong baril, ang dulo nito ay nanginginig, ngunit nakaturo sa mga pulis na nakapaligid sa kanya. Nasaan si Teresa? Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng puot at pagngangalit. Nandito ako, Don Arcadio. Wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng silid. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Ramiro na nakaluhod sa sahig na kaposas at ang malakas na pag-iyak ni Clarissa sa isang sulok. Lumingon sa akin si Don Arcadio. Ang kanyang mga mata na dati ay tila walang buhay ay nag-aapoy ngayon sa galit. Ikaw, duro niya sa akin, gamit ang dulo ng baril. Pinatuloy ka namin sa bahay na ito. Binigyan ka namin ng lahat at ito ang igaganti mo. Sisirain mo ang pangalan ng mga Villamayor dahil sa isang amang hindi naman marunong lumugar. Binigyan ninyo ako ng lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Humakbang ako palapit sa kanya, hindi inaalintana ang panganib. Binigyan ninyo ako ng trabaho para pagtakpan ng inyong mga utang. Binigyan ninyo ako ng asawang walang ibang alam kundi ipahiya ako. At ang tatay ko. Binigyan ninyo siya ng isang bala sa ulo dahil lamang sa pagsasabi ng totoo. Teresa, tumigil ka na. Sigaw ni Doña Salvacion mula sa gilid, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha malayo sa imahe ng mapagmataas na reyna na nakilala ko. Maawa ka sa amin, ang pamilya natin. Wala akong pamilya sa kwartong ito. Sagot ko nang hindi siya nililingon. Inilabas ko ang mga dokumento mula sa folder at itinapon ang mga ito sa sahig sa harap ni Ramiro. Basahin mo yan, Ramiro. Iyan ang foreclosure notice ng mansyong ito. Dahil sa laki ng utang ninyo sa Project Phoenix na ginamit ninyo pambili ng Forbidden Land, ang lahat ng ari-arian ninyo mula sa mansyong ito hanggang sa huling kutsara na ginagamit ninyo ay kinuha na ng bangko sa ilalim ng pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Ramiro. Tiningnan niya ang mga papel at pagkatapos ay tumingin sa akin na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyang gumuho, pinalitan ng isang matinding kahihiyan na mas masakit pa sa anumang sampal. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Ibig sabihin, Ramiro, wala ka ng bahay na babalikan paglabas mo ng kulungan. Diretsahan kong sagot. Ang lahat ng gamit ninyo ay inilalabas na ngayon ng mga tauhan ko. Nakita mo ba ang mga itim na plastic bag sa labas? Doon nararapat ang mga alaala ninyo. Sa labas naririnig ang tunog ng mga mabibigat na hakbang ng mga movers na inutusan ko. Ang mga mamahaling painting, ang mga antigong florera, at ang mga designer clothes ni na Doña Salvacion at Clarissa ay sunod-sunod na inilalabas at inilalagay sa gilid ng kalsada sa harap ng maraming tao at media. Hayop ka, Teresa, isang huling sigaw ang lumabas kay Don Arcadio habang itinaas niya ang baril upang paputukin ito. Ngunit bago pa man niya makabitaw ang gatilyo, isang mabilis na pagkilos ang nangyari. Isang matipunong braso ang humablot sa aking baywang at mabilis akong hinila patungo sa likod ng isang malaking haligi. Ang tunog ng pagputok ng sandata ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bala ay tumama sa malaking chandelier na gawa sa kristal na naging dahilan
ng pagbagsak nito sa sahig. Ang pagkalansing ng mga nabasag na kristal ay tila ang huling musika sa pagbagsak ng imperyo ng mga Villamayor. Naramdaman ko ang malakas na tibok ng puso ni Leandro sa aking likuran. Nakayakap siya sa akin ng mahigpit ang kanyang katawan, ay nagsisilbing kalasag ko laban sa kamatayan. Sabi ko sa iyo, delikado rito. Bulong niya sa aking tainga, ang kanyang boses ay puno ng tensyon at pag-aalala. Mabilis na kumilos ang mga pulis at dinagsa si Don Arcadio. Ang matanda ay tuluyang napaluhod, ang kanyang baril ay naagaw at ang kanyang katawan ay tila naubusan ng lakas. Ang lahat ng Villamayor, si Ramiro, ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay isa-isang inilabas ng mansyon na nakaposas at nakayuko. Tumayo ako mula sa pagkakayakap kay Leandro. Inayos ko ang aking suot at naglakad patungo sa pinto. Nang dumaan ako sa tapat ni Ramiro, tumigil ako saglit. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit sinalubong ko lamang ito ng isang malamig at hinalinhinang titig. "Teresa, please," bulong niya. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang susi ng mansyon mula sa bulsa ng kanyang coat na nakasabit sa gilid at dahan-dahang isinara ang malaking pinto sa harap ng kanyang mukha. Paglabas ko, ang liwanag ng mga kamera ay sumalubong sa akin, ngunit hindi ako huminto. Naglakad ako patungo sa kalsada kung saan nagkalat ang kanilang mga gamit. Doon sa gitna ng tumpok ng mga damit, nakita ko ang orihinal na titulo ng Forbidden Land na hawak ni Doña Salvacion kanina. Kinuha ko ito at binuksan. Ngunit ang aking paningin ay napako sa isang maliit na sulat sa likod ng titulo. Isang sulat kamay na kilala ko. Ang sulat kamay ng aking ama na may petsang isang araw bago siya namatay. Ang tunay na lason ay wala sa lupa kundi sa dugo ng mga Villamayor. Ang titulo ay hindi sapat. Hanapin mo ang dokumento sa ilalim ng altar. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking pakiramdam. Ang labanang ito ay hindi pa tapos sa simpleng pagkakaaresto sa kanila. May mas malalim pang lihim na ibinaon sa bahay na ito at tila ako lamang ang makakahanap niyon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa kaguluhan sa labas. Ang mga bakas ng sapatos sa sahig, ang mga basag na kristal mula sa chandelier at ang amoy ng pulbura ay nagsilbing mga piping saksi sa pagbagsak ng isang imperyo. Ngunit hindi ang pagkapanalo ng hustisya ang naramdaman ko. Sa halip, ang bigat ng huling habilin ni Papa ang nagtulak sa akin na bumalik sa loob ng abandonadong bahay na ito. "Sigurado ka ba rito?" tanong ni Leandro habang sumusunod sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatsyag sa bawat sulok ng mansyon. "Kailangan kong malaman ang lahat, Leandro," sagot ko nang hindi siya nililingon. "Ang lason sa dugo ng mga Villamayor, kailangan kong makita kung gaano ito kalala." Dumiretso kami sa pribadong kapilya ng mansyon, isang silid na puno ng mga antigong santo, mababangong kandila at isang malaking altar na gawa sa nara. Dito madalas makitang nagdarasal si Doña Salvacion, ang babaeng akala mo ay banal kung kumilos ngunit may itim na puso. Ang bango ng insenso ay tila nakakasuffocate ngayon, isang maskara para sa baho ng kanilang mga sikreto. Dahan-dahan kaming lumapit sa altar. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang hinahaplos ang malamig na kahoy. Ayon sa sulat ni Papa, may dokumentong nakatago rito. Hinanap ko ang anumang dugtong o siwang sa ilalim ng lamesa ng altar hanggang sa maramdaman ko ang isang maliit na uka sa bandang likuran. Sa isang malakas na hila, isang lihim na drawer ang bumukas. Isang lumang itim na notebook at isang makapal na folder ang bumungad sa amin. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng liwanag ng aking flashlight. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank records, insurance claims, at mga liham na may pirma ni Don Arcadio at ng kapatid ni Doña Salvacion. Hindi lang ito tungkol sa chemical spill, bulong ni Leandro, habang binabasa ang mga dokumento sa tabi ko. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. "Teresa, tignan mo ito. Ang Villamayor Group ay binuo mula sa isang dambuhalang insurance fraud. Pinatay nila ang tunay na tagapagmana ng pamilya Aragon, ang lolo ko, para makuha ang puhunan ng kumpanya. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na natuklasan. Sa pinakahuling pahina ng notebook nakasulat ang mga obserbasyon ni Papa bilang auditor. Doon ko nabasa ang katotohanang wawasak sa huling natitirang dignidad ng pamilyang ito. Ramiro, hindi siya isang Villamayor. Ang tanging nasabi ko, ang aking boses, ay halos isang bulong na lamang.
Wang notebook ay naglalaman ng mga lihim na bayad ni Doña Salvacion sa isang fertility clinic at mga medical na record ni Don Arcadio na nagpapatunay na hindi siya maaaring magkaanak. At ang pinakamatinding revelasyon, ang DNA ni Ramiro ay hindi tugma kay Don Arcadio, kundi sa isang lalaking matagal nang naninilbihan sa kanila, kay Mang Tino. Isang matalim na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Ang lahat ng pagmamataas ni Doña Salvacion ang kanyang pangungutya sa akin dahil sa pagiging baog at ang pagpapahalaga niya sa dugong bughaw ng mga Villa Mayor ay isang dambuhalang kasinungalingan. Si Ramiro, ang lalaking itinuring ang sarili na hari, ay anak lamang ng isang driver na bunga ng isang madilim na ugnayan sa nakaraan. Kaya pala ganoon na lamang ang proteksyon ni Doña Salvacion kay Mang Tino. Wika ni Leandro, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Alam nila ang lahat, pinatay nila ang tatay mo dahil nalaman niya na ang buong pundasyon ng kanilang pamilya ay gawa sa kasinungalingan at dugo. Naramdaman ko ang isang biglang pagbabago sa hangin sa loob ng kapilya. Ang tunog ng pagpihit ng kandado sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sinundan ng mabibigat na yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Masyado kayong matalino para sa inyong ikabubuti. Isang malalim at paos na boses ang narinig namin mula sa pintuan. Lumingon kami at nakita si Mang Tino. Hindi na siya ang driver na nakayuko at masunurin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may hawak siyang isang matalim na balisong. Sa likuran niya nakatayo ang kapatid ni Doña Salvacion, ang matandang lalaking nakita ko sa video, hawak ang isang baril na nakaturo sa amin. Ibigay ninyo sa akin ang notebook na yan. Utos ng matanda, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Hindi ninyo ilalabas ang sikretong ito. Masisira ang lahat ng pinaghirapan namin. Tapos na ang laro ninyo, sagot ko habang mahigpit na hawak ang notebook sa aking dibdib. Nasa labas ang mga pulis. Sa tingin ninyo ba makakalabas kayo rito? Ang mga pulis ay abala sa pag-aayos ni Ramiro, pagngisi ni Mang Tino, habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Kami lang ang nandito, at walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo sa loob ng madilim na kapilyang ito. Mabilis na humarang si Leandro sa harap ko, ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag. Ngunit bago pa man makahakbang si Mang Tino, isang malakas na tunog ng sirena ang muling narinig mula sa labas, mas malapit, mas dambuhala. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok ang mga tauhan ni Leandro, ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na hinablot ni Mang Tino ang folder mula sa altar at sinindihan ito gamit ang isa sa mga kandila. Ang apoy ay mabilis na kumalat, tinutupok ang mga ebidensyang matagal naming hinanap. Walang maiiwang bakas. Sigaw ni Mang Tino habang tumatakbo patungo sa bintana. Leandro, ang notebook. Sigaw ko habang sinusubukang apulahin ang apoy sa folder. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ko ang pagtalsik ng dugo sa aking mukha. Nakita ko si Leandro na napaluhod, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. Ang kapatid ni Doña Salvacion ay nakatayo pa rin, ang usok mula sa kanyang baril ay dahan-dahang nawawala. Leandro, sigaw ko, ang takot ay sa wakas ay bumalot sa aking puso. Naramdaman ko ang paghila sa akin ni Mang Tino patungo sa labas habang ang apoy ay nagsisimula ng lamunin ng altar. Ang init ng apoy at ang amoy ng nasusunog na kahoy ay bumalot sa amin. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata ni Mang Tino, isang amang sinusubukang iligtas ang huling bakas ng dignidad ng kanyang anak, kahit na ito ay nangangahulugan ng higit pang pagkakasala. Hindi ka makakatakas, Teresa. Sigaw ni Mang Tino habang kinakaladkad ako patungo sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng mansyon. Naramdaman ko ang pagsisikip ng aking hininga. Ang lahat ng aking plano, ang lahat ng aking kalkulasyon ay tila gumuho sa isang iglap dahil sa isang desperadong pagkilos ng isang taong wala nang mawawala. Ngunit sa gitna ng panganib, naalala ko ang huling salita ni Papa. Ang tunay na lason ay nasa dugo. Habang kinakaladkad ako sa madilim na lagusan, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking bulsa. Ang recorder na palihim kong binuksan bago pa kami pumasok sa kapilya. Ang bawat salita, ang bawat pag-amin, at ang bawat putok ng baril ay nai-record ng malinaw. Ang mansion ay maaaring masunog, ang mga papel ay maaaring maging abo, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman mamatay. Saan mo ako dadalhin, Tino? Tanong ko. Ang aking boses ay biglang naging malamig at mapang-uyam. Sa kulungan o sa mismong lugar kung saan ninyo pinatay ang tatay ko. Tumigil siya sa pagtakbo
at tiningnan ako ng may halong gulat at takot. Ang liwanag mula sa apoy sa itaas ay nagbibigay ng isang demonyong anyo sa kanyang muka. Doon ka nararapat, Teresa, bulong niya, sa piling ng tatay mo. Ang dilim ng lagusan ay tila isang buhay na nilalang na bumabalot sa aking katawan habang kinalaladkad ako ni Mang Tino. Ang amoy ng basang lupa at lumang semento ay humahalo sa malakas na tibok ng aking puso. Ngunit sa halip na takot, isang malamig na kalkulasyon ang namamayani sa aking isipan. Naramdaman ko ang bawat gasgas ng aking balat sa magaspang na pader, ang tunog ng aming mabibigat na paghinga na umaalingaw-ngaw sa masikip na espasyo. Mamatay ka na, Teresa, kasama ng mga sekretong pilit mong inilalabas, ang nanginginig na sigaw ni Mang Tino. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking braso. Ang kanyang desperation ay ramdam sa bawat kilos. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, tumigil ako sa pagpupumiglas at tumayo ng matuwid sa kabila ng dilim. Pinoprotektahan mo ang isang pamilyang itinuring kang aso sa loob ng 30 taon. Tino, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa dulo ng lagusan. Pinoprotektahan mo ang anak mo, si Ramiro, na hindi man lang alam na ikaw ang tunay niyang ama. Sa tingin mo ba oras na malaman niya ang totoo, yayakapin ka niya, itataboy ka niya, dahil para sa kanya ikaw ay isang dungis sa kanyang dugong bughaw? Natigilan siya. Ang pagkakahawak niya sa aking braso ay lumuwag ng bahagya. Sa ilalim ng mahinang liwanag mula sa bukana ng lagusan, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalinlangan. Paano mo nalaman na utal niyang tanong? Dahil ang mga numero at ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Nasa akin ang DNA results, Tino, at nasa akin din ang record ng lahat ng bayad ni Doña Salvacion sa fertility clinic. Gusto mo bang mapanood ng buong mundo kung paano niloko ng amo mo ang asawa niya at ang sarili niyang anak? Bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa semento ang narinig mula sa aming likuran. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay bumulag sa amin. Nakita ko si Leandro, kahit na may bahid ng dugo ang kanyang balikat, at putla ang kanyang mukha, ay nakatayo ng matatag, hawak ang kanyang baril na nakaturo kay Mang Tino. Bitawan mo siya, Tino. Tapos na ang oras ninyo. Wika ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad sa kabila ng kanyang tinamong sugat. Sa isang iglap, binitawan ako ni Mang Tino at napaluhod sa sahig. Ang kanyang katawan ay tila naubusan ng lakas, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanang matagal niyang dinala. Mabilis akong lumapit kay Leandro. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan nang bahagya siyang sumandal sa akin, isang tahimik na pag-amin ng kanyang panghihina. Ligtas ka na, bulong niya sa aking tainga, isang haplos ng hangin na nagpabilis sa aking hininga. Kailangan nating pumunta sa boardroom, Leandro, wika ko habang inaalalayan siya. Ngayon, ang huling pagtutuos. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang bumukas ang malalaking pintuan ng boardroom ng Villa Mayor Group. Ang silid ay puno ng mga shareholders, investors, at mga miyembro ng board na nagkakagulo. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Ramiro na nakalabas na pala sa piyansa kasama ang kanyang mga abogado. Katabi niya si Doña Salvacion na kahit putla ay pilit na nag-aayos ng kanyang mukha. Sinusubukang panatilihin ang imahe ng isang reyna. Walang ebidensya, sigaw ni Ramiro sa harap ng mga shareholders. Ang mga dokumentong sinasabi ni Teresa ay nasunog na sa mansyon. Ang mga paratang niya ay bunga lamang ng pagiging isang bitter na asawa. Sigurado ka ba riyan, Ramiro? Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging dahilan ng biglang katahimikan. Pumasok ako na parang isang reynang babawi ng kanyang trono. Nakasunod sa akin si Leandro, ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaba sa bawat taong naroon. Tumayo si Ramiro, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Teresa, wala kang karapatang pumasok dito. You are no longer part of this company. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa dulo ng lamesa at inilapag ang aking laptop. Sa isang mabilis na pagkilos, lumabas sa malaking monitor ng boardroom ang DNA results
na kinuha ni Leandro mula kay Mang Tino at ang mga records mula sa fertility clinic. Ang Villa Mayor Group ay binuo sa isang dambuhalang kasinungalingan. Simula ko ang boses ko ay malinaw at matatag. Hindi lamang sa pera kundi pati sa dugo. Ramiro, hindi ka isang Villa Mayor. Ikaw ay anak ng driver na si Mang Tino. Ang pamilyang ipinagmamalaki mo ay isang ilusyong binuo ng nanay mo para protektahan ang kanyang posisyon. Isang dambuhalang singhap ang narinig mula sa mga shareholders. Ang mga bulungan ay naging parang malakas na agos ng tubig. Nakita ko ang pagbagsak ni Doña Salvacion sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay tila isang bangkay na nakasuot ng alahas. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Sigaw ni Ramiro, sinusubukang sugurin ako, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga security ni Leandro. At hindi lang yan, patuloy ko habang pinindot ang play button sa recording ng pag-amin ni Mang Tino at ng kapatid ni Doña Salvacion sa loob ng kapilya. Ang bawat salita tungkol sa pagpatay sa aking ama at ang insurance fraud ay malinaw na narinig ng lahat. Ang gulo sa loob ng silid ay naging sukdulan. Ang mga shareholders ay nagsimulang sumigaw ng resign at criminal patungo sa mga Villa Mayor. Dahil sa mga illegal na aktibidad na ito, ang lahat ng shares ng pamilya Villa Mayor ay idinedeklarang void sa ilalim ng ethical clause ng ating bylaws. Pahayag ng chairman ng board na matagal ko nang naging kakampi. At dahil ang Project Phoenix, ang nagmamay-ari ng 60% ng inyong utang, may karapatan kaming magsagawa ng hostile takeover. Tumingin ako kay Ramiro at Doña Salvacion. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Binibili ko ang buong Villa Mayor Group sa halagang ₱1. Wika ko ang aking boses ay puno ng tagumpay. Dahil iyan lang ang natitirang halaga ng inyong dangal. Pinanood ko ang pagpasok ng mga pulis sa boardroom. Sa pagkakataong ito wala ng piyansa. Kaladkad ang umiiyak na si Doña Salvacion at ang nanggagalaiting si Ramiro, ang mga Villa Mayor ay tuluyang nilinis mula sa kumpanyang kanilang nilapastangan. Nang matapos ang gulo, lumapit sa akin si Leandro. Iniabot niya ang isang susi, ang susi ng lumang opisina ng aking ama na ngayon ay akin na muli. Tapos na ang pagtutuos, Teresa, bulong niya. Ngunit habang tinitingnan ko ang susi, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang amoy ng usok mula sa nasunog na mansyon ay tila nananatili pa rin sa aking balat. Ang amoy ng ulan sa tuyong lupa ay humahalo sa lamig ng hangin sa loob ng pasilyo ng piitan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang gumuho ang tore ng mga Villa Mayor, ngunit ang bawat hakbang ko sa malamig na semento ng presinto ay tila nagdadala pa rin ng bigat ng 5 taon kong pananahimik. Huminto ako sa harap ng isang selda. Doon sa likod ng mga rehas na bakal nakaupo ang lalaking dating itinuring kong mundo. Si Ramiro ay hindi na ang makisig na tagapagmana na nakilala ko. Gusot ang kanyang suot, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng guhit ng puyat at pagkatalo. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga takong, mabilis siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Teresa, nandito ka. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Alam kong hindi mo ako matitisog. Patawarin mo ako. Si Mama, siya ang nag-utos ng lahat. Ginamit lang nila ako. Tulungan mo akong makalabas dito at ibabalik ko ang lahat sa iyo. Mag-uumpisa tayo uli, pangako. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang puot, tanging isang malalim na pagkaawa para sa isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ako napunta rito para iligtas ka, Ramiro. Malamig kong sagot. Nandito ako para ibigay ang huling dokumento na kailangan mo. Iniabot ko sa kanya ang isang papel sa pamamagitan ng maliit na siwang. Iyan ang huling desisyon ng korte tungkol sa annulment ng kasal natin. Malaya ka na sa akin gaya ng gusto mo noong gabi ng anibersaryo natin. At tungkol kay Clarissa, baka gusto mong malaman na iniwan na niya ang bansa, kasama ang lahat ng natitirang alahas ni Doña Salvacion na naitago niya. Hindi siya buntis, Ramiro. Isang dambuhalang palabas lang ang lahat gaya ng buong buhay ninyo. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanghina at bumitaw sa rehas. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ng selda ay tila ang huling tuldok sa aming kwento. Hindi kita kinamumuhian, Ramiro, dagdag ko habang tumatalikod. Dahil ang puot ay para lamang sa mga taong may halaga pa. Para sa akin, ikaw ay isa na lamang maling kalkulasyon
na naitama ko na. Paglabas ko ng presinto, ang sikat ng araw ay tila isang pagpapala sa aking muka. Nagtungo ako sa lumang opisina ng aking ama, sa loob ng gusali ng kumpanya na ngayon ay Villarreal Financial Tower na ang pangalan. Binuksan ko ang bintana at hinayaang pumasok ang sariwang hangin. Sa ibaba nakita ko ang pagdating ng mga truck na nagdadala ng mga kagamitan para sa Villarreal Foundation, ang proyektong inialay ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at korporasyong kasakiman. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang matatag na presensya nito ay sapat na. Nailabas na ang balita at wika ni Leandro habang lumalapit sa akin. Ang kanyang balikat ay may benda pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng buhay. Ang pangalan ni Teodoro Villarreal ay tuluyan ng nalinis. Binigyan siya ng posthumous award ng Board of Accountancy para sa kanyang katapatan. Humarap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang tunay na ngiti sa aking mga labi. Salamat, Leandro. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tapat kong pasasalamat. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil sa sarili mong lakas, Teresa, sagot niya. Humakbang siya palapit sapat na upang maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Inabot niya ang aking kamay, ang kanyang magaspang na palad ay marahang kumupkop sa akin. Ano na ang susunod na plano ng reyna ng mga numero? Tumingin ako sa malawak na tanawin ng Maynila. Ang lungsod ay puno ng mga pagkakataon, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang aninong sumusunod sa iba. Susunod, mahina kong ulit. Siguro ay susubukan ko namang magbilang ng mga bagay na hindi lamang pera. Mga tawa, mga pangarap. At baka isang bagong simula na walang halong takot. Hinila ako ni Leandro ng bahagya at isinandal ang aking ulo sa kanyang matatag na dibdib. Narinig ko ang mahinahon at pantay na tibok ng kanyang puso, isang ritmo na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Wala kaming sinabi. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Ang haplos ng kanyang kamay sa aking buhok ay tila isang panalangin ng pag-asa. Bago matapos ang araw, nagtungo ako sa rooftop ng gusali. Doon kinuha ko ang aking lumang journal, ang journal na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng plano para sa paghihiganti, at lahat ng luhang itinago ko sa loob ng 5 taon. Kumuha ako ng isang lighter. Ang maliit na apoy na lumabas ay tila sumasayaw sa hangin. Dahan-dahan kong sinilaban ang unang pahina. Pinanood ko ang paglamon ng apoy sa bawat salita, sa bawat alaala ng pamilya Villamayor. Ang mga itim na abo ay tinangay ng malakas na hangin, naglalaho sa dilim ng gabi, gaya ng mga taong sumubok na sirain ang aking pagkatao. Tapos na ang gabi. Ang phoenix ay tuluyan ng nakabangon mula sa abo, at sa pagkakataong ito ang kanyang paglipad ay mas mataas, mas malaya at mas maningning kaysa dati. 3 taon na ang nakalipas mula ng huling beses kong narinig ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa mansyon ng mga Villamayor. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking opisina sa pinakataas na palapag ng Villarreal Tower. Ang hapon ay nagbibigay ng isang kulay kahel na banaag sa kalangitan ng Maynila, isang tanawin na tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan. Ang hangin na humahaplos sa aking mukha ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at usok, kundi ng kalayaan at bagong pag-asa. Sa loob ng 3 taon, ang aking buhay ay hindi na umiikot sa paghihiganti. Ang bawat numero sa aking mga spreadsheet ay hindi na mga bala kundi mga binhi ng pagkakataon. Ang Villarreal Foundation ay nakapagpatayo na ng 12 shelter sa buong bansa para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at pagtataksil sa loob ng tahanan. Pinapanood ko ang mga balita tungkol sa kanila, mga babaeng dati ay nakayuko, ngunit ngayon ay may mga ngiti na sa labi habang natututong maging malaya. Iyon ang aking tunay na kayamanan. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga Villamayor mula sa aking huling ulat ng investigasyon. Si Ramiro ay nakalaya na matapos ang 2 taon dahil sa mga plea bargain, ngunit ang lalaking lumabas ng kulungan ay hindi na ang mapagmataas na tagapagmana. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang kargador sa isang maliit na palengke sa probinsya, malayo sa karangyaan ng Maynila. Si Doña Salvacion naman ay nananatili sa isang charity home para sa mga matatanda. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng limot, tanging ang pangalan ni Don Arcadio ang huling salitang binibigkas niya sa bawat gabi.
At si Clarissa na wala siyang parang bula sa ibang bansa, bitbit ang mga alahas, na hindi naman nakapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Hindi ko na naramdaman ang saya sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay sa kanila dahil nararapat sila rito. Ibinigay ko ito sa aking sarili upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay natapos na at ang katarungan ay naibigay na sa aking ama. Naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto ng aking balkonahe. Isang matatag na hakbang ang lumapit sa akin sinundan ng isang pamilyar na init na pumalibot sa aking mga balikat. Inilagay ni Leandro ang kanyang coat sa aking likuran upang protektahan ako mula sa lumalamig na hangin ng gabi. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, Teresa. Bulong niya ang kanyang boses ay may halong paglalambing na tanging sa akin lamang niya ipinapakita. Humarap ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling aking ligtas na kanlungan. Hindi niya ako kailanman itinuring na isang premyo o isang tool. Itinuring niya akong kapantay. Ang aming relasyon ay hindi binuo sa mga mabulaklak na salita, kundi sa mga gabi ng pagtatrabaho, sa mga pagtatalo tungkol sa negosyo, at sa mga tahimik na sandali ng paghawak sa kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, sagot ko habang inaayos ang kanyang kurbata. Salamat sa pananatili, Leandro. Hinawakan niya ang aking baba at inangat ang aking mukha upang magtagpo ang aming mga paningin. Walang kailangang sabihin. Sa kanyang mga mata nakita ko ang aking isang bukas na puno ng paggalang tiwala at isang pag-ibig na hindi kailangang sumigaw para mapatunayang totoo ito. Marahan niyang idinampi ang kanyang noo sa aking noo isang sandali ng wagas na koneksyon bago kami pumasok sa loob para sa gaganaping anibersaryo ng foundation. Bago ako lumabas ng opisina, kinuha ko ang isang maliit na frame sa aking mesa. Isang larawan namin ni Papa noong bata pa ako nakaupo sa kanyang kandungan habang tinuturuan niya akong magbilang. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa litrato. Natutunan ko na ang buhay ay hindi isang laro ng kung sino ang may pinakamaraming pera o kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng boses para sa mga walang boses. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito. Huwag ninyong hayaang ang inyong halaga ay idikta ng ibang tao. Ang inyong kakayahang magsakripisyo ay hindi kahinaan, ngunit huwag itong gawing dahilan para kayo ay yurakan. Magmula sa abo ng inyong sakit, may kakayahan kayong bumuo ng sarili ninyong imperyo. Hindi ako binuo ng aking apelyido. Hindi ako binuo ng lalaking pinakasalan ko. Binuo ako ng bawat pagkakamali na aking itinama, ng bawat luha na aking pinatuyo, at ng bawat tagumpay na aking pinaghirapan. Ako si Teresa Villarreal, isang anak, isang survivor, at isang reyna ng sarili kong tadhana. Ang aking mga numero ay maayos na, ang aking mga utang ay bayad na, at sa wakas, ang aking puso ay malaya na.